Sinigang? Tama ko! Yes! Sinigang right. Korea to fresh from Korea. Fresh from Samgyeopsal to Sinigang. True. Sinigang? Oo, kasi meron akong fondest childhood memory nung buhay pa yung mom ko. Yung isang facet ng love na ipinapakita niya sa akin is through food, which is yung sinigang. Sinigang na tilapia. Sinigang na Wait lang. Category, go. Ang dito, gamit sa bahay. Hindi! Pangalan ng brand. Hindi! Tawag dito, pagkain. Yes! Ayan, Let's go, let's go! pagkain, tinapay. Hindi! Kain ng prutas. Uri ng prutas? Hindi! Uri ng gulay. Hindi! Uri ng meat. No, ano? Meat. Meat? No! No! Ano? May sabaw? Mesa! Yes! Hello Captain fans, narinig ninyo ang resibo, legit resibo. Pagluluto or pinagluto ni Ma'am Catherine si Alden ng sinigang. So, narinig ninyo mga kasembreros, ang laking bagay talaga ng sinigang kay Sir Alden. Unang-una sa lahat ay comfort food ito. Parang showing, parang nagpapakita ng pagmamahal ng mama ni Alden dati nung buhay pa ito kung kaya nagluluto ito ng sinigang. So yun kung food of love, no? Or love food mga kasembreros ni Sir Alden or ng mama ni Alden na si Mama Rio, yung sinigang talaga mga kasembreros. Ang daming instances na na sinigang, narinig niyo yung sinigang na tilapia sa Family Feud mga kasembreros na dito na sinabi ni Ma'am Catherine, no? Sobrang kulit din ng labanan ni na Alden at saka ni Ma'am Catherine dito sa Family Feud na ito mga kasembreros, no? Sinigang na tilapia. So, ang dami talaga tumawa dyan mga parang siguro 100 times akong tumawa dyan sa sinigang na tilapia. Ay, alam natin yung kwento, di ba? Sa Family Feud na yan, yung pinanalo ni Sir Alden mga kasembreros si Ma'am Catherine, parang nagparaya siya ba? Ganon niya kamahal si Ma'am Catherine mga kasembreros kasi nga nagparaya yung team niya. Parang kasi Sir Alden magaling yan sa sa Family Feud. So at that time, nagparaya talaga siya no, first time niyang matalo. Syempre no, para maiangat ang kanyang ang kanyang pinakamamahal na si Ma'am Catherine mga kasembreros. So tapos dun sa may Pinoy Henyo, tapos dun sa may sa Jensen sila na ginawang joke mga kasembreros ni Ma'am Catherine yung sinigang na kumakain sila doon, no? Parang nag-stop over sila at that time, no? Yung sa Jensen sila, sinigang na sabi niya ganun. So naalala niya yung sinigang na tilapia mga kasembreros. And of course, doon sa may nung tumakbo sa lights camera run sina Alden mga kasembreros, no? Ang kulit niya doon kasi from Samgyeopsal to sinigang, sabi niya ganun mga kasembreros. So talagang ibang klase. Tapos late ko na kasi narinig yung sinigang na doon nga sa nag-grocery siya mga kasembreros sa may Landers, yung recent post nga niya na kung saan ay parang namimili si Ma'am Catherine ng mga gulay, no, doon sa may Landers PH mga kasembreros. So nag-mention sa akin doon si Sir Renato yata, Sir Ren, no, kung nakikinig ka. Kung parang may nag-mention kasi sa comment section sa YouTube natin na parang pinagluto ni Ma'am Catherine si Alden na sinigang, na-mention yung sinigang. So kasi nga favorite ni Tisoy ang sinigang mga kasembreros, kung kaya ay dito yun talaga yung naisip ko na yung sinigang na so late ko na talaga narinig na na-mention niya pala yung sinigang mga kasembreros kasi akala ko yung ibang videos kasi doon sa Landers PH niya ay nakamute, no? So hindi ko narinig yung sinigang niya mga kasembreros na sinabi. So nagpapasalamat ako at na-upload ng isang Kathleen admin kagabi sa TikTok kung kaya napagdikit-dikit na pag-connect natin yung dots na sinigang. So naging favorite na rin ni Ma'am Catherine ng sinigang mga kasembreros. So legit talaga ito, no? Sa dinami-dami ng pagkain ay sinigang talaga yung kaya pwede namang adobo, no? Si Ma'am Catherine kasi nagpahalata, no? Talagang naging comfort food na rin yung sinigang mga kasembreros.
ni attorney, no? Kasi nga yung favorite food at saka comfort food ni Tisoy, ni client ay walang iba kundi ang sinigang. Pero wag lang sinigang. Pwede naman sinigang na tilapia. Sinigang na tilapia mga kasombrero. So pwede rin po yun. Kasi nga ay kahit ano basta sinigang na baboy, sinigang na hipon, sinigang na hipon sa miso, may gabi mga kasombrero, no? Sinigang na tilapia, sinigang na bangus, no? Sinigang na baka, sinigang na basta kahit sinigang na manok, no? Pero usual talaga yung sinigang na baboy, no? Or sinigang na pork, or sinigang na shrimp or hipon. So yun talaga masarap. So naging usapan natin dito yung sinigang, no? Tapos doon yung sa Pinoy Henyo, no? Event na ito sa TCL, if I'm not mistaken, no? Na nagpalaro sila mga kasembreros. So team Panatag, no? Ang team CAF din mga kasembreros. So sinigang lang sa kalam para sa kina Mr. and Mrs. Fulkerson. So yun po, no? Magagalit naman sa akin yung mga bashers dyan na tinawag ko naman Mr. and Mrs. Fulkerson. So sabihin nila sa akin, may isa magko-comment, mahiya ka naman kuya, si Alden meron ng Main Mendoza. Gumising na kayo mga Aldab Nation. So yan po, no? Pero let's spread kindness, no? At saka patience pa rin. Salamat sa mga bashers natin at saka naniniwala pa rin sa... Pero wag naman sana kami maniwala, no? Na tuloy-tuloy habang buhay naniniwala kayo na may Aldab pa rin, no? Si Main Mendoza at saka si Alden Richards or si Mayor Mark Alcala at saka or si Daniel Padilla. So gumising na po tayo. And then ito, mga pasample, no, ng kakulitan ni Sir Alden kagabi dito sa kanyang yung sa kanyang magpakailanman, Apple Dream Boy mga customers. Yung isa dito, nagla-live selling. Natatawa ako sa mga comments kasi sabi din sa mga comments, pabili nga pa-mine nga po ng live seller, sabi niya. Kasi nga sobrang pogi, no, ng live seller mga kasembreros. So sabi, pa-mine nga po yung seller. Sabi niya dito ay yung sabi niya dito ay sa live stream niya, mga kasapot, no, ang kanyang tawag sa kanyang viewers mga kasembreros. So ginagawa niya dito ay nagbebenta siya ng mga laruan, no. Sabi niya mga collectors na mga laruan ang kanyang target market mga customers or target customers mga kasembreros. So yun, benta-benta si Tisoy. Tapos yung isa dito ay parang siya, voice over talent mga kasembreros. DJ siya, parang voice over talent siya dito sa isang sample naman niya sa magpakailanman kagabi, no, sa Dream Boy Apple Dream Boy mga kasembreros. So ang kulit niya kasi siya yung nagdadrama, tapos siya rin pala yung host ng mga kasembreros, no. Ang kulit lang. Try kong i-play ito mamaya para mapakinggan ninyo. Tapos kung hindi ko ma-play, ibig sabihin may copyright tayo. Kung hindi ko ma-play ko naman, so ibig sabihin ay wala tayong copyright, ha. So yun po yung usapan natin mga kasembreros. And then ito, next item natin mga kasembreros, no? Sabi ay, they both mobile phone endorsers, Miss Catherine and Alden Richards. So si Ma'am Donna May, no, Landicho. So yun, si Alden ay Vivo, si Ma'am Catherine naman ay Realme, no? Medyo kahawig at saka same sila ng gestures mga kasembreros. So talagang parang yung mga angulo na, parang di ba kasi pag barati kayo magkasama, nakukuha mo yung mannerisms ng kasama mo mga kasama. So parang ganun nangyari sa Kathleen mga kasama. Pati yung point of view nila, magkapareho, no? Yung dito yung mga ganap nila, no? May similarities talaga mga kasembreros. Undeniable yung kanilang similarities na magkapareho yung kanilang mga ginagawa at advocacy sa buhay. So Kathleen lang sa kalam. And then ito, next item natin, 2 days ago, paborito talaga ni Alden, ni Kath ang red rose or red roses mga kasembreros, no? Alden may pa red roses. So if I'm not mistaken, of course, no, mahilig talaga si Alden mamigay ng red roses mga kasembreros, especially kay Ma'am Catherine during her birthday. And sa ibang mga artista, no, na babae na binibigyan niya, sina Pokwang, sina Marian, sino pa nga ba yung binigyan niya? Sina Ma'am Irene or Direct Irene Villamor yata.
So, basta yun, mga malalapit sa tao, malalapit na babae sa buhay niya, binibigyan niya ng flowers. Si ano, yung isa sa mga si Sarmiento, basta Sarmiento, nakalimutan ko yung first name niya. Isa sa mga glam team members ni Ma'am Catherine, no, na malapit din kay Alden. Parang binigyan niya dati nung birthday niya, binigyan niya ng Miko Sarmiento yata, no? Parang something like that. Binigyan niya rin ng red flowers, mga kasembreros. Pero ito ay matagal na, and ang iba dito ay edited, mga kasembreros, no, na red roses for Ma'am Catherine, mga kasembreros. Pero alam naman natin, no, na they're communicating privately. And then ito, next item natin, mga kasembreros, yung picture na nilagay nila dito ay nung time na sa Hollywood sila, no, sa COVID theater sa California, mga kasembreros. So ang kapatid pala ni Alden ay sa San Francisco, California. Malayo yata yun sa Carson City, no? But correct me if I'm wrong kasi hindi ko naman na alam, no? Kung ano, mga kasembreros. Siguro mga dito sa kunwari sa Davao, tapos yung isa sa Maynila, or sa iba sa Parañaque, or iba sa Makati. So parang ganun siguro, mga kasembreros. Tapos ang post dito 5 hours ago, ang caption ni Luke Andrew Vlog, "Shocking and full emotions in the celebration of Alden Richards' 15th year in the industry. An unexpected surprise made many cry. Catherine Bernardo's message for his Parco left a big mark, while Alden shared a bold statement about protecting his personal life. Why did Alden say that not all wounds need to be shown? In 15 years in the showbiz industry, we have seen many versions of Alden Richards, the national dimples, the great actor and the successful businessman. Both on his 15th anniversary held on December 13, a deeper and more serious Alden faced his fans amidst the glitter of the stage and the screams of thousands of fans. A feeling of gratitude, hope, and what seemed like a brave confession about his current state of heart prevailed." So, pero ito ay wala namang malinaw na sinabi dito about kay Ma'am Cathy, pero parang tinatarget niya dito or pinapoint out na yung puso ni Alden toward kay Ma'am Catherine, kasi 5 hours ago na na-post, mga kasembreros. So pero ito po ay sa siguro parang Catherine fan din. Yung gusto niya i-point out dito ay yung mensahe ni Ma'am Catherine, tapos mensahe ni Alden during 15th anniversary concert na ARXV 15, mga kasembreros. Pero yun, wala tayong solid na proof na literal, pero alam natin in secret ay they're talking, mga kasembreros, and communicating. And then ito, medyo natawa ako dito, medyo natuwa, no? Sabi ni Showbiz Chikadora, parang may forever na yata sabing ganon. Tapos laughing emoji, mga kasembreros. Tapos pictures ni na Kyla Estrada at Daniel Padilla, no? Ni Kaidan at saka ni Daikan, mga Dankay, mga kasembreros. Pero let's see, no? Tingnan natin, mga kasembreros, kung forever nga talaga, kasi ang tinitingnan dapat dito ay yung papakasalan na ba. Pero sa aking simple analysis, no, ay hindi magtatagal, no. Matagal na siguro yung 5 years, no, para sa kanila, mga kasembreros. Sorry to say, pero ganun kasi, no, nangyayari ngayon, mga kasembreros. Sabi ni Sir Alden, pag pinipilit mo ang isang relasyon, nagmamadali ka, ay it's either napapasok ka, or it's either iluluwa mo kasi hilaw, no, hindi masarap ang lasa. So parang isang bigas, no, hindi pa naluto, kinain mo na agad, or mangga na hindi pa hinog ay kinain mo na agad, kinuha mo na, so maasim, no, ganun siya, mga. Pero tingnan natin, no. Ako ay parang nag-a-analyze lang, mga kasembreros. Pero hoping and sana, no, wag nang saktan si Kyla kasi wala namang kasalanan yung tao, no. Pero kapag nagmamahalan sila ng lubusan ay good for them. Basta safe ang Catherine, mga kasembreros. Tapos ito, natatawa ako dito kay Kuya Boyet, mga kasembreros. Sabi niya, Aldab, Kathniel, Disken, Jaden, tapos Badi. Nakakatawa talaga tong yung page nito, mga kasembreros. So parang ginawa niyang comedy, mga kasembreros, sa mga love teams. Tapos sa gitna ay parehong lalaki. So may ma-post lang siya, mga kasembreros. And then ito, so next item natin, mga kasembreros,
Yung picture na ito ay during Metro or Mega Magazine shoot or photo shoot ng Kathleen, mga customers, na pareho silang naka-black. Tapos ang pinopoint out dito 20 hours ago ni Donna Main ay yung kamay no ng Kathleen na sobrang higpit, mga customers. They're holding hands tightly, no? Tapos nagkakatitigan ang Kathleen dito, mga kasombreros. So throwback ito, no, na picture. Actually may video tayo dito, no, ng photo shoot ng Kathleen na ito, mga kasombreros. So ito po ay tawag dito, parang lang siya, recall or nag-point out, no, na ang Kathleen ay nagkatitigan, tapos yung kamay ay sobrang higpit ng holding hands. So physical touch kasi isa sa mga love languages ng Kathleen din, no, lalong-lalo si Sir Alden. So akbay kong akbay, hug kong hug, no, sandal kong sandal, no, angkla kong angkla. Sabi nga, mga kasombreros, angkla kong angkla ang inyong soiti, mga kasombreros. And then ito, sige, hindi ko kasi na-topic yung sa telepathy nila kanina, mga kasombreros, na kung saan reveal, no. Parang hindi ko nabigyan ng justice ba. Hindi ko na isama yung sa sinigang na telepathy, mga kasombreros, na compliment challenge ng Kathleen during doon sa Hello Love Again na promo. Kasi yung sa sinigang na comfort food ni Alden, yung naka-black sila pareho, nasa telepathy challenge yun ng Metro Magazine, no, or Mega Style Magazine, mga kasombreros. Mamaya try kong i-play yung buong compliment battle video, mga kasombreros, para marinig natin yung buong sequence or yung buong video, mga kasombreros. So kasi parang yung comfort food ni Alden, so something like that yung tanong, di ba? So tapos sabay silang sumagot ng sinigang. So yun siya. So ibig sabihin ay kilalang-kilala ni Ma'am Catherine si Alden, mga kasombreros. And then ito, binabash na naman dito si Ma'am Naybara yata ito, no. Sorry to, sabi ito, yung sa performance nga ni Ma'am Catherine ni Julia doon sa Pasko or sa ABS-CBN Christmas Party Special nila, na kung saan yung backup dancer ay sobrang ganda. Tapos parang naging sabi niya na naging alalay, no, si Ma'am Julia at saka si Catherine doon, mga kasi sobrang ganda. So yung pinupuntiryan na naman dito ng mga tao ay ritokada, no, yung backup dancer. So ritokada pala yung pinupuri nilang backup dancer, kaysa mas maganda pa daw yung backup dancer kaysa Julcath, no, Julia at saka Catherine. Hindi man lang kayo nahiya sa natural beauty ng Julcath kung makapagkumpara kayo, sabing gano'n. So sana wag na lang ikumpara, no, kasi it generates hates, mga kasombreros. And then ito, next item natin, mga kasombreros. So grabe, no, kasi yung 1 hour ago naka 3.6 million views ang kulitan na magtita. Ito yung time na sumayaw-sayaw, parang kulitan na konting sayaw, no, konting moves lang ang pinakita ni na Ma'am Catherine at saka ni Baby Kiona, mga kasombreros, no, na kung saan ay umani ng 3.6 million. So hindi na ito nakapagtataka kasi si Ma'am Catherine talagang pag nag-TikTok yan ay million agad, no, yung mababa na yung 1 million, mga kasombreros, sa views na nakukuha ng mga TikTok posts ni Ma'am Catherine, mga kasombreros, knowing her influence and fame, mga kasombreros. And then ito, sobrang nakakatawa ito, mga kasombreros, no, 4 hours ago, ang Kathleen, pinagtabi na tuloy ni Jason Starr ito, yung picture ni Ma'am Catherine sa TCL, nakaka-post lang, nilagay niya doon si Alden na nakasando na kulay puti, mga kasombreros, no. Kunwari ay magkatabi ang Kathleen sa upuan, mga kasombreros. So ito po ay edited picture lamang, nililinaw ko lang po, mga kasombreros. And ang nakakatuwa, 4 hours niya, di ba, na pinost, 283 likes na agad ang Kathleen. So terno, no, ang galing ni Jason Starr mag-edit, mga kasombreros. Pero again, no, this is an edited photo, mga kasombreros, which is nakakatuwa, no, kasi dumadami. Lalo si Jason Starr, talagang Kathleen admin din ito, mga kasombreros. Dumadami ang Kathleen fans, mga kasombreros. So tapos ito, 2 hours ago, si Hazy
O, namili na siya, di ba? Kathniel fan siya. Catherine Bernardo na ako ngayon, no? Look, nakakainis, bakit hanggang ngayon heartbroken ako na para bang ako si Catherine Bernardo tapos crying emoji. Tapos galit na emoji. Maaring hindi ko na nakita ang dahilan para manatili, ngunit natagpuan ko ang dahilan para bumalik ginawa ni Primo, ngunit hindi ginawa ni Daniel. Nakakainis ba? So parang may isang fan kasi na nag-comment din sa kanyang post, no? Kung kaya sinabi niya, tapos pictures ng Kathniel na memories na lang, no? Mga alaala na lang hanggang ngayon or sa ngayon mga kasombrers ang Kathniel. So we have to move on and move forward mga kasombreros and mga Kathinatics for their benefit din naman ito mga kasombreros. Hindi naman para kay na Daniel at saka kay Kath, no, naka-move on na sila, they have their own ways, they have their own lives, and yung fans na lang talaga yung nahihirapan mag-move on. But you have and you must, no? Kailangan kasi hindi parang may burden ka pa rin, no? Parang naglalakad ka na may isang sakong bigas na buhat-buhat. So kung hindi matatanggal yung burden, hindi matatagal yung alaala, yung kapit mo doon sa Kathniel, ikaw rin ang mahihirapan. So ganun siya. Talaga nag-advise na ako dito na parang parang Papa DJ. Kidding aside mga kasamaras, no? Next item tayo, Kimberly De Los Santos, My Only Queen Kath. Tapos ang picture dito ay parang nasa labas si Ma'am Catherine, no? Nasa taas siya. Mahulog ka dyan, Kath. Hindi, joke lang. So parang nakaupo siya sa terrace. Tapos parang may backpack siya, mga sa taas siya parang nasa sa, if I'm not mistaken, sa Antipolo or sa sa Antipolo Rizal, kasi merong dun parang restaurant overlooking view siya mga kasombreros, no, na kung saan ay aakyat kayo ng sobrang taas, pati yung sasakyan ninyo ay kapag hindi marunong at saka hindi magaling yung driver ay ay mahihirapang umakyat mga kasombreros. So yun po. And then ito 17 hours ago, Mars Typical, sabi niya tapos na ang pagtatago sa isang eksklusibong panayam na yumanig sa buong showbiz. Sa wakas ay binasag na ni Catherine Bernardo ang kanyang katahimikan tungkol sa tunay na estado ng kanyang puso. Sa gitna ng mga bulong-bulungan tungkol sa mga taong sumalba sa kanya noong siya ay lost, nagbitiw ang aktres ng mga salitang tumagos sa puso ng marami. Hindi ko pa alam ang tunay na definisyon ng pag-ibig. Ngunit may pahiwatig ba siya tungkol sa isang espesyal na tao na nakatagpo niya sa hindi inasahang lugar? Ang kanyang pahayag tungkol sa second chances ay tiyak na mag-iwan sa inyo na matinding palaisipan. Huwag palampasin ang buong detalye ng revelasyon. So ito na naman mga kasombreros, no? Tapos ang pictures sa dito ay yung sa Madame Tussauds at saka yung sa interview nila with Bianca Gonzalez, TFC, no, the Filipino channel, during Hello Love Again promo mga kasombreros. So yung aaminin ay siguro na ito, no, hindi ito parang kumaga pa aaminin na tao na mahal ko ganito ganyan. Ito po ay parang part ng kanilang interview, maybe personal life, family life, no, ganon siya mga kasombreros, but not directly pointing to Sir Alden or kay Daniel or kung sino man dyan mga kasombreros na lalaki na iniuugnay sa kanya. Pero Kath din lang sa kalam, no, mga kasombreros and mga Kathinatics. And then ito, next item natin mga kasos. Ang cute ng ginawa ng isang fan dito. Pinagtagpi-tagpi niya yung mga pictures, no, ni Ma'am Catherine mga kasombreros nung maliit pa siya, no, 10 hours ago by Marvs Carali Tabas. No, thank you po Ma'am Marvs. From little bulilit, no, at saka cute na Catherine from hanggang Dalaginding, at saka naging lady, no, naging woman si attorney mga kasombreros. So ang cute lang dito kasi syempre, no, from talagang nasubaybayan, no, you cannot deny the fact na hindi talaga siya nagparitoke mga kasombreros, unlike sa iba na parang bigla na lang sumulupot, no, na dalaga na sa showbiz, tapos nung binilikan pala yung mga dating pictures ay ganito ganyan. Pero yun, no, siguro vanity na lang, no, or pagiging banidosa na lang ng isang tao yung pagpaparitoke mga kasombreros. But it's their choice, no. Kung may pera naman sila, kung kaya naman and so on, ay go, no, why not?
pero siya ay hindi dapat ikukumpara sa mga nagparitoke mga kasos because she's all natural and beautiful mga kasembreros. So lahat naman may kanya-kanyang unique beauty. So pero when it comes to pagbabago ng itsura, pagpaparitoke, no, may proof at saka ebidensya talaga na simulang pagkabata siya ay maganda. No, parang as is na yung kanyang beauty mga kasembreros, no, hindi mo masabing nagparitoke siya kasi mas malinaw pa sa sikat ng araw ang mga ebidensya mga kasembreros, no. And then ito, so next item natin mga kasembreros, gagawin ko itong last item, no. Itong pictures na parang kinompile ng isang admin kasama sina Francine Diaz, Fiang Smith, Caprice Cayetano, Bel Mariano, Andrea Brillantes, and of course, the phenomenal box office cinema queen, no? Catherine Bernardo, mga kasembreros. So parang ano lang, pinagtagpi-tagpi or kinumpile lang po ng isang admin ito mga kasembreros, no? Wala namang pagkukumpara na ginawa dito mga kasembreros. So sort of a compliment lang, no, sa mga beauties ng Philippine showbiz. Alright, so yun ang sa ating Kathleen items ha. Ipi-play ko itong telepathy challenge, which is mag-enjoy kayo mga kasembreros. Tapos itong magpakailanman special ni Tisoy kagabi. So yun, kapag hindi ko na-play, copyright tayo. Kapag na-play ko naman, so wala tayong copyright. So ganun siya mga kasembreros ha, para malinaw po tayo. Tapos yun, no, and after that ay mapakinggan natin yung napakagandang salita ng Panginoon, mga kasembreros and mga Kathinatics. So advance Merry Christmas sa bawat isa, no. Sana po ay nag-enjoy ang bawat isa. May nakarahanda na bang ingredients ng spaghetti, macaroni at saka lumpia dyan sa inyo? Makiki-Christmas ako. Hindi, joke lang po mga kasembreros. So isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Hey Mega, this is Catherine Bernardo. And Alvin Richards. And we'll be playing Telepathy Challenge. 1, 2, 3. Sinigang. Ah! Tama ako! Yes! Okay. 2, 3. Tom Hanks. Ryan Gosling sa Crush ko siya eh. Tom Pero Hanks. parang I like Tom Hanks. Oh, Tom Hanks. You know, pag actor. Okay. 1, 2, 3. Antarctica. Basic. Hindi sinabi niya. 1, 2, 3. Scramble. Fishball. No, scramble. With milk. Scrambled. I scramble, the pink Okay, one. okay. Tapos may extra powdered milk. 1, 2, 3, go. One Hello, more love, chance. Hello, love, goodbye. Di ba one more chance? Sabi mo before. Favorite Dear Cathy. Favorite na rin Ano sa'yo? Hello, love, goodbye. Love your own yan. Love your own. Love your own po. 1, 2, 3. Forrest Gump. Coda sasabihin ko. Ay, shit! Coda din. Actually, pwede din yung Coda. 1, 2, 3. Eddie Garcia. Oh my God! Hindi ko na-expect. Okay, good. 1, 2, 3. Green. 1, 2, 3. Dog. 1, 2, No. 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Philo. Celine? No, Celine. Ayoko may prosthetics yun, Ina. 1, 2, 3. Blake Lively. Blake Hi, Lively. Blake Lively. I like her too. And shoutout nga pala sa 26K and counting natin, mga wear pampet, malong kasabot dyan, okay? Shoutout, what's up sa inyo mga kasabot. At please don't forget to share our live stream para marami pa tayong mabentang collector's item ng mga mahihilig nga naman natin dyan mga collectors ng mga laruan. At ito for next collector's item, ito ang ating tinatawag na King Maru Collector's Edition na may kadena sa kanyang kanang kamay. Okay, very bihirang-bihira lang po. Sa tingin ko, 5 lang ang ginawa nito sa buong Maynila. Hindi po buong mundo, buong Maynila po. Okay? For only 2,500 pesos. Yan, presyong Divisoria po yan. Moraitang Moraita. Mas cheap pa sa ex mong sumakabilang bahay. Walang hiya sila. Let's go. Yan, so pakitype na lang po sa comment section. Mine 143. Mine kasapot 143. Ayan, ito po. Pakinggan mo naman kasi ako, mahal. Mahal? Saan ka kumukuha ng kapal na mukha?
Hindi mo na mabibilog ang ulo ko, Micaela. Huling-huli ko kayo sa akto ng pintor nitong pinapagawa natin ng bahay. Tapos magmamaang-maangan ka pa? Bebe Loves, iwan mo na nga yung asawa mo si Carlo. Bakit hindi mo sabihin sa kanya na ako ang mahal mo at hindi siya? Hayop ka! Itong dapat sa'yo! Tama na, Carlo! Tama na! Mahal, give me one more chance. Tapusin mo lang ang pagpapagawa ng dream house natin. Ikaw ang pipiliin ko. Iiwan ko tong si Bebe Loves ko. Promise. Wala ka talagang kinakatakutan, Micaela. Tama nga ang sinabi nila. Matalyosa ka! Ginamit mo lang ako para matupad ang obsession mo na magkaroon ng magandang bahay. Mula sa araw na to, wala ka ng dream house! At wala ka na ring asawa! No! Mahal! Saan hahanto ang mainit na kumprontasyon ni na Carlo at Micaela? Abangan bukas dito sa Love Drama Special presents Dream House. Ako po ang inyong kasapot, DJ Richard. Always remember, huwag mong ipagsiksikan ang sarili mo sa taong ayaw sa'yo. Hindi ka sardinas. At para po sa ating Word of God ay medyo nakakatawa na nakakatakot ito mga kasumbrers yung ating title. Ang title kasi natin ay Tinatawag Ka Na Niya. Sino kaya ito? Kidding aside, Proverbs 1:20 verses 22. So, 3 verses ito mga kasumbrers. Wisdom calls. Ito pala yan, no? Tinatawag ka niya mga kasumbrers, tinatawag tayo. Wisdom calls aloud outside. She raises her voice in the open squares. She cries out in the chief concourses. At the openings of the gates in the city, she speaks her words. How long, you simple ones, will you love simplicity? For scorners delight in their scorning, and fools hate knowledge. So mga kasumbrers, ito po ay talagang relevant na relevant ngayon mga kasumbrers. Alam niyo po yung wisdom, timeless po kasi yan. Hindi yan hindi yan siya napapanis. Hindi yan siya nalalaos mga kasumbrers. Kasi pansin natin, si Kuya Kim mga kasambreros ay yung kaalaman niya, no? And even Ernie Baron, no? Namatay siya na knowledge is power talaga mga kasambreros. So, yun siya. Kumaga pa, hindi, ang kaalaman ay hanggang kamatayan po yan mga kasas. Because it's gift of God mga kasambreros talaga yung kaalaman. And you can share that to other people, no? Kagaya ng ginagawa natin sa ating mga trivia as Little Kuya Kim mga kasambreros. So yung concourse dito, ito po ay isang large open area, no? Na nasa loob, tsaka parang nasa public na area siya mga kasambreros na bukas para sa marami, na kung saan ay kagaya ng mga airport, train station, mga palengke. So ito po yung sinasabi dito na sa verse 20 na 21 sabi na, she cries out in the chief concourses at the openings of the gates in the city. So ang wisdom dito ay tinatawag niya tayo mga kasambreros, and ginawang tao, pinersonified mga kasambreros ni Haring Solomon ang wisdom dito na para siyang tao, para siyang nananawagan, no? Parang assembly na may nagko-call out, no? May naka-microphone kasi sabi ito naka-loud, no? Parang siya naka-loudspeaker at naka-microphone mga kasambreros, naka-megaphone na nagtatawag ang wisdom, no? And yet people are ignoring wisdom mga kasambreros. So sabi niya, she speaks her words. How long, no? Gaano pa katagal, you simple ones, will you love simplicity? For scorners delight in their scorning, and fools hate knowledge. So parang ang panawagan dito ng wisdom mga kasambreros, no, ay malalim, malakas, because nakita niya na yung mga scorners, no, yung mga masasamang tao ay gumagawa ng masama. Yung mga fools or mga hangal naman ay ayaw nila ng kaalaman. So, yun ang sasabi dito ni Haring Solomon na kailangan natin ng wisdom. Kailangan natin i-possess ang wisdom mga kasambreros. So, yung scorner, ito yung mga taong nag-express ng contempt or disdain mga kasambreros. Ill behavior mga kasambreros. Mas magaspang ang kanilang ugali at hindi sila nakikitaan ng kabutihan or kamuan mga kasambreros. So, ganito yung sinasabi dito niya Haring Solomon, which is definitely kahit saan tayo mapunta, kapag tayo po ay behave, kapag tayo po ay mabait, kapag tayo po ay friendly, kapag tayo po ay kind,
alam nyo, marami tayong mga kaibigan mahanap. Marami tayong mga kaibigang masusumpungan at magkakaroon tayo ng closeness mga kasos because you are friendly, no? Kapag mabait ka, kapag gentle ka, pero kapag troublemaker ka naman, magkakaroon ka naman siguro ng kaibigan pero pareho mo ring troublemaker. So, ganun siya mga kasos. So, ang wisdom ay nagpapaamo sa tao. Kasi ang tao matalino, ano yan, well-behaved, well-mannered, no? Talagang eloquent sometimes. Tapos, of course, no, friendly. And ano siya, kalmado. Kumbaga he knows or she knows when and what to speak. No, ganun siya not all the time ay nagsasalita ka. May mga times din na nakikinig ka mga kasombrero. So, ganun ang mga taong maaalam. Hindi lang sila puro salita, kundi may active listening skill din sila mga kasombreros. Kasi kapag ikaw ay nakikinig, ibig sabihin, you are gaining something. No, you are gaining wisdom, learning, and so on. Tapos kapag ikaw naman nagsasalita, ikaw ay nagbabahagi ng ng kaalaman mga kasos kagaya sa akin dito. So hindi ako pwede mag-pause at makinig sa inyo kasi nga madede-air tayo. So ano naman to, one-way communication kasi. Merong uri ng communications kasi mga kasombreros. Two-way communication at saka one-way communication. So itong akin, one-way communication lang kasi ako lang yung nagko-communicate. O diba? Nag-communications 101 na tayo dito sa college. So tapos kapag kayo naman ay sumagot yun sa comment section, so yun yung response ninyo sa aking one-way communication. So nagiging two-way siya pero delayed lang siya mga customers. Kapag two-way communication, live tayo nag-uusap tapos nag-interact tayo sa bawat isa. So ganun po siya mga kasombreros. This verse from the book of Proverbs is a powerful reminder that of the constant presence of wisdom sa ating buhay. The imagery of wisdom calling out in the streets signifies how readily available and accessible wisdom is to each one of us. So ready, talagang handang-handa. Ang wisdom, hindi lang siya one-day process, no? Pag nagbasa ka ng Biblia ngayon, and by the way ito yung mga pwede natin gawin para makagain ng wisdom. Magbasa tayo ng Biblia, magbasa ng libro, or maging updated tayo sa mga balita. May mga vloggers naman na nagsishare ng information and depende kasi sa hilig mo yun eh. May mga taong mahilig sa history, may mga vloggers din naman na yung bina-vlog nila ay about kaalaman, about history, about Philippine history, about world history, about Bible, no? Meron din mga kasombreros, marami sa YouTube, sa TikTok, sa Facebook, mga kasombreros. May mga vloggers din naman na mahilig sa science, no? And sometimes yung sa science kasi minsan hindi siya contradicting siya sa Biblia. May mga times din naman na naayon sa Biblia na science tells us the specific details tapos nag-agree ang Biblia mga kasombreros. Yun, tapos marami kung ikaw ay bookworm, pero usually ngayon talaga scroll na lang talaga sa TikTok at saka sa Facebook at saka sa YouTube mga kasombreros. Ganun na lang yung labanan talaga dito eh. Yung alam mo yun na nai-inform ang tao, especially sa politics ngayon, talagang hindi mo na hindi na bulag ang tao sa kung ano ang mangyayari, kung sino ang dapat botohin, kung sino ang corrupt, kung sino ang hindi. So kasi dati nakarely lang ang mga tao sa ABS-CBN at saka GMA, no? Ngayon everyone is a vlogger na. Everyone can post, everyone can be a journalist, everyone can be a reporter, everyone can be a commentator, everyone can post and everything mga kasombreros. So especially kapag politics, nako, talagang dudumugin mga kasombreros kapag kapag relevant at saka pagnanakaw sa gobyerno na ang topic, no? Kasi nga pera natin 'yan mga kasos, no? Yung papiso-pisong tax natin, yung hundreds, kunwari 200, 300 yung tax mo, no? Tapos gagamitin lang sa nanakawin lang mga kasombreros. So parang kahit gano'n lang yung ambag mo sa gobyerno, kung ninanakaw lang naman ay nakakadismaya, no? Just like a person standing in a crowded street, wisdom is there reaching out to us, urging us to make better choices and turn away from foolishness. So yun siya parang isang tao nga, no, kagaya na mention ko kanina, parang isa siyang tao na sumisigaw sa street mga kasombreros. And tumatawag at saka title natin tinatawag ka na niya. So pag tinawag tayo ng wisdom mga kasombreros, sumagot tayo at sumunod tayo sa kanya kasi
yung wisdom, it will give us wise decisions, wise choices, especially kapag umipili ka ng iyong magiging asawa. Kapag hindi ka wise sa pagpili ng iyong asawa, baka isang taon lang naghiwalay na kayo, tapos nagkaroon kayo ng anak, no? Kawawa na naman yung baby, mga kasambreros, kapag naghiwalay ang mga magjowa, mga kasambreros. So the relevance of Proverbs chapter 1 verse 20 resonates strongly in today's world where we are bombarded with information and distractions. Distinguishing true wisdom from mere knowledge is crucial. Wisdom entails not just possessing information but applying it in a way that aligns with God's principles and benefits others. So yun, knowledge and wisdom. Ang knowledge, ito yung mga information na natatanggap natin, mga kasambreros. Ang wisdom naman ay heavenly, mula sa Panginoon, and then yung application. Yung pag-apply ng mga kasambreros ng ating natutunan. So yun na yung wisdom, mga kasambreros. So parati nating tatandaan na magkaiba po ang dalawang ito, at saka yung mas i-possess natin yung wisdom over knowledge. Pero dun kasi sa knowledge, dun magsisimula, yun yung stepping stone niya. Na kapag may information tayo, nagbabasa tayo from the Bible, nag-search tayo sa internet. So yun na yung parang mga first moves niya or first steps, mga kasambreros, to gain wisdom. But especially, when we pray and ask for God for wisdom, na Lord, give me wisdom so that I can follow you wisely, so that I can choose wisely, so that I can live wisely, according to your purpose and will. So ganun siya, mga kasambreros. So napakalaga talaga, mga kasambreros, ng wisdom sa atin. Alright, salamat sa ating word of God, ha? Apoy pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, wisdom, Kasi tinatawag na tayo ng kaalaman. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment, mga kasambreros, and paalam po. I love you all.